Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alauna 4 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahag pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Sudal kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sa ngamon pagserbisyo. Dingaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katuhuran. Mayong aga, good morning, kung mayong hapon, good afternoon sa inyong atanaan. Magan welcome sa Sermang Kedisyon sa pagpalagad sa programa Youth Connect. Ano kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Today is October 31, 2025. Sa kinanda mga ikupo ninyo, tugtog alauna 55 subong iyang hapon. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga supitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, mayad-ayad gid nga hapon sa inyong tanan. Kinatambyo taman sa isa ka mayad-ayad nga hapon ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagapod sa atong nga pagpakalagad online. Ang aton sining na pagpangalagad mabatang live sa 585 kHz ilisuan sang inyong radyo. Subuman sa aton na official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Adyan sa aton nga pagpangalagad subong iyang hapon. Panibago naman nga stage storya sang pamatanon ang aton nga pagatukibon. Hip sa aton sining nga pag-istoryahan mga bro. Sa aton nga pagpangalagad ang istorya ni katropang Stephen Bucudo sang Pinantang Giel Ahoy Iloilo nga isa sa mga exhibitor sa ginhiwat nga Artesanias di Iloilo. Atong hibaloon sila lamang madugay ang istorya sa likod sa iyang negosyo nga Grancho di Amor. Kag paano bala ginbag-o sang sining negosyo ang iyang kabuhi bilang isa ka pamatanon. Hibaloon tamaan ang naging impluwensya sang mga oportunidad kag paggiya nga ginhatag sang Department of Trade and Industry kag Negosyo Center Ahoy sa iya. Sa mga mahilig mag-try sang negosyo. Okay. Kasini na ang sign para nga bukas ka man sa imo kung galing ang negosyo at magpasimpalat. Balo naton ang mga tips coming from katropang Stephen Bucudo sa indigid lamang madugay. Samtang gina-congratulate natin ang mga bag-o nga veterinarian sang Pungsod, Pilipinas.
Isa naman kadungog ang naangkon sa Aklan State University Banga Campus. Matapos isa sa ilang mga graduates mga biyan ang ginhingaglan nga top-notcher sa October 2025 Veterinarian's Computer-Based Licensure Examination. Si Marian La Chica Raquin na nakakuha sa 90.50% nga rating na ikatatlo sa pinakamataas nga general average sa mga pasinawan. Sunod sa Professional Regulation Commission o PRC, 1,108 to 177.32% sa 1,433 ka examinees ang magdinalagoon nga nakapasar sa nasabit nga examination. Ang licensure examination gidiwat sa Oktubre 27 tugtog 29 sa nunay tuhay nga mga lugar sa pungsod Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:09 sa hapon. Sa mga kultura naton nga nagabiyahe karon, kadaga pamati sa aton sining waragwagan. Pinaagi sa inyo sining mga radyo sa salakyan. Ma'ams and sirs, halong gate sa inyo sining pagbiyahe. Sa mga kultura naton nga magabiyahe pa lang, make sure nga na-check ang inyo sining mga salakyan. Panumdumon ang blow bagets. Kag, syempre, no, antes magbiya sa inyo sining mga punuyan, siguraduhon nga nakasirado gid sa hugot ang inyo sining mga bintana kag pertahan para likaw kita sa mga kawatan. Kag para likaw naman sa sunog, magyan ha, kinahanglan nga i-check gid ang mga salaksakan sa inyo sining nga mga appliances. Kasi may mga nabilin pa nga mga chargers, kuniban pa nga mga appliances nga kung mapabayan, mahimo nga mag-resulta sa sunog. Siyempre, subong pista minatay, madamo man ang nagagamit sang kandila. Sa mga katropa natin, especially sa mga mahilig mangsasko, kapay pa hindi ka mo mag-prank sang sunog, ha? Mangin mabinantayon, mangin mahinalungon para sa mas hiluway kag talunsay nga pagselebrar samtig kalalag sa aton nga rehiyon. Speaking of sunog mga biyan, we are still asking for updates sa nagbuntag nga sunog sa Iloilo Science and Technology University o kung isa kyo kainasang aga. For initial information mga biyan, mayara sa nga nagkalasunog nga classroom sa bahin sa Health and PE Department sa nasambit nga universidad. Ang kabangdanan sa nasambit nga sunog, natuwan pa naton nga malabot mga biyan. Bangod sa karon, ongoing pa ang investigasyon sa aton sining Bureau of Fire Protection. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 na sa hapon. Sa aton nga pagpanumbalik, maging kaupod na nato ang ason nga bisita of the week. Ang istorya ni katropang Stephen Bicudo sa Ahoy, Iloilo, bantayan pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Pilipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nagpo, Manila. Miss Philippines!
Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alauna 14 na sa hapon. Sige hapon, nagapamati ka mo sa pagparagad sa programa Youth Connect. You connect. Mga biyan, as mentioned earlier, magiging natin sa itong pagpangalagad, subong iyang hapon, ang isa kay young Ilonggo entrepreneur, gikan sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Siya ang isa sa mga napilian nga exhibitor sa Artisanians di Iloilo 2025. Isa katuigan nga aktibidad kag regional provincial trade fair sa Department of Trade and Industry Iloilo. Kaupo na naton via Zoom ang atong bisita of the week, si katropang Stephen Bicudo. Katropang Stephen, mayong hapon kag welcome gid sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Hello, good afternoon, Sir JP, and to all the listeners of this program. Good afternoon. Katropang Stephen, can you share with us paano bala nagsugod ang imo sining negosyo kag ano ang imo sining edad sang ikaw ang nagtulutisting nga magnegosyo? Sir JP, ang business ko nag-start when I was in third year college. I was 21 years old that time. Last August 27, 2021, after COVID, kay di bala daw medyo nag-hype to sa una ang gagmay ng mga business kay hindi kagwa sa balay, medyo limited ang access. And during that time, nag-amatamat na balik ang access ang tao, especially ang mga delivery riders. So during that time, nag-OJT ko sa city and dito ko nag-start gid amatamat deliver sa city sang nag-OJT ko. And medyo hasta subong, so far, so good gid ang business. Clarify ta lang nga katropang Stephen, ang negosyo nga aton nga ginaistoryahan subong, amo na ini ang grasyo di amor nga imo sining ginabaligya kag ginapakigbahin sa trade fair sa DTI Iloilo. Yes, sir. Ang business nga grasyo di amor nag-start gid. And amo lang gid ni ang first ko nga business nga ginumpisahan since 2021 until now. Ayun. Let's talk about the story sang Granjo de Amor, no? Paano nagsugod ang imo sining negosyo? Anong inspirasyon among all commodities? May ara sa mga nagabaligya sa mga kakanin, may ara sa nagabaligya sa mga wearables, pero ang imo ya processed food ang imo sining napanumduman nga obrahon nga ibaligya. Yes, I would like to mention Sir Capdale from Bayang, one of my friends nga naghatag sa akon sang idea kung paano ini start and paano siya obrahon, lutuon, kag i-market. Because that time, nagalagaw-lagaw kami dito sa Bayang and may ara na siya picking plant sang kasag dito sa Bayang. And that time, ang aligi daw wala na ginasapak. So, ang niya, i-try mo, lutuon mo, igisa mo, lutuon mo, then i-market mo. And that time, medyo okay siya gali. Kag nag-amat-amat siya nakakuha market. Especially until now, na daw ginaagawan na gid sa kagdamo-damo na gid sa buong nag-ubra sang amuan nga produkto. Ayun, so wala ka man nag-expect nga ini nga produkto abangin na boom o kuna isa sa mga madahog na nga produkto dira sa inyo sa nga area katropang Stephen. Yes, honestly, wala gid ko nag-expect nga mag-continue siya
imagine 4 years na kag ang mga buyers mo amo man gyapon nagabalik-balik bakal and may nagadugang pagit bakal kung sino naman mga bag-o nga mga buyers. Ayun, makita naton subong sa screen mga biyana ang produkto sa Rancho de Amor ini mga produkto human sa aligi. Katrobang Stephen, no, sa mga interesado nga magbakal, ano bala ang mga produkto o kung mga variety nga imo sini nga ginabaligya? Sir JP, ang aton nga product is pure ni siya nga aligi. Ang aligi, may ara mga variations ang aligi nga nagagwa sa market. May ara aligi sang talangka or ano gay tawag na siya ang may ara man aligi sang mud crabs o kun alimango, pero ang aton niya nga aligi is pure nga aligi sang blue crabs. Amo ni siya ang mga crabs nga gakakuha diri sa baybay sang Northern Iloilo, damo gina di mga picking plants, and dira kita nagakuha sang aton supply. Ang aton nga production, actually, we have started sa peanut butter jar nga bottle. Ang una-una ko gid nga production sa 2021 and nag-upgrade kita sa PET bottles or ang PVC bottles, ang plastic bottle. And right now, because ginapanumdum taman ang quality kag ang export nga quality, so nag-upgrade kita into food grade nga glass bottles. So may ara kita 4 ka flavors. Kay dabalan ko ang Pinoy mahilig sa lain-lain nga flavor eh. So may ara kita nga original flavor. Ang isa lang gid nga ang flavor ya lang gid. May ara man kita nga sweet and spicy. So far amo ni siya ang best seller namon, ang sweet and spicy. May ara man kita nga buttered garlic. So medyo tamis siya pero wala lang siya kahang. And may ara makita nga extra hot and spicy. Amo ni sila ang mga gusto gid sang customers natin, especially taga Cebu. May ara kita nga resellers nga Cebu. Sa Cebu nga gusto gid ang kahang gid ako, no. So far amo na ang aton nga produkto. Kag amo na subong ang mas patok sa market naton ang sweet and spicy. And for now, ang medyo damo nga order sa aton original flavor is ang mga restaurants nga nagakuha man sa akon. Wow, kanami kumatian nga from the small coastal community dira sa Iloilo, nakalabot na sa probinsya sang Cebu ang imo sini nga produkto, kag may ara kanaya sang ginakabig, no, mga institutional buyer, may mga restaurant na nga frequently naga-order sa imo sini nga produkto. Katrobang Stephen, for those who are wondering, ano ang istorya sa likod sang pangalan nga Rancho de Amor, do ka romantic pamatian? Ano bala ang kahulugan sini? I would like also to mention one of my friends, Monsignor Eric De Julian. I got this name from him, and Grancho is a foreign word for crab, and then amor, of course, it's a word for love. So ginpangalanan na siya sang friend ko nga priest, Grancho de Amor. That's why gin-adapt ko. And right now, medyo okay siya, daw ka-catchy sa ngalan, and amo gid lang naga-click subong sa sa market. Kung may mamangkot sa akon, may aligi kada, hindi amo na ila pamangkot eh. Ang ila pamangkot is may Grancho kada, amo na ila nga pamangkot sa akon. Ayun, thank you for that educational nga portion, no. Subong ko na nabalaan nga ang Grancho is the English, kung sa English pa, crab o kung kasag sa aton. Katropang Stephen, earlier you mentioned yang imo sini nga pagsugod sa Brigya. Estudyante ka pa. Paano ang kabuhi ni Katropang Stephen sa pagsugod sang siniiyang negosyo? Knowing for a fact nga ang imo nga kurso, ang civil engineering, tamaan man ka demanding nga klase ka kurso. When I was in college, may ara ako nga ginaistaran, especially sa city, sa kay Engineer Henderson. Naga-stay ako sa iya office. At the same time, naga-sige negosyo. And during that time sa OJT, may ara nga great opportunity sa akon, especially nga may ara akong motor. So medyo hapos mag-deliver sa akon until now. And as time goes by, kag naamat-amat man, kag nasige man, ang akon nga delivery is during my vacant time. And so until now, bisan employed ako sa isa ka private sector,
I'm still doing the same thing. I do deliveries, especially on my vacant time. But when it comes naman sa pag-eskwela, syempre makupapan taman, especially sa mga sa gabi or sa aga, during naman sa mga klase. So medyo mahapos na siya. Hindi di po sa aton nga hibalo ang kabuhi sa nga mga kadamaan nga estudyante nga samtang nag-eskwela daw problema gid ang allowance, but in your case you were able to start a business now, coming from the small capital nga imo sini ginauyatan. Paano ang kapitalisasyon o kung ang pagtipon mo sa pangkapital sa sininga negosyo katropang Stephen? You know what, sir? When I started sang ininga business, ang aligis ang una is 50 pesos per kilo. And right now, grabe ginabidding subong ang presyo sang aligi, sobra 300 per kilo. So, that time, medyo nakaamat-amat support because ang ginagamit kong allowance that time is ang akon man nga kita sa aligi. So, siguro one of the nga natunan ko man sa mga friends ko, ang ginpang mention ko earlier, no, kung paano mag-save sang money, kag kung paano mo gamiton ang imong capital, i-rolling mo para makasave ka kag magamit mo sige-sige nga hindi mauntat bala, hindi madula ang imo nga gin capital. Some would think nga ang pagnegosyo may ginahulat nga exact timing. Ang ibang ginahulat anay makatapos, ang ibang ginahulat anay nga makatrabaho antes magsugod sa pagnegosyo. Sa imo nga bahing katropang Stephen, what made you decide nga samtang naga-eskwela, suguran ko na nga daan ang ining nga klase kapag negosyo? During that time, Sir JP, especially kung naga-eskwela ka, kinanglan mo gid sang extra. Kinanglan mo gid sang extra allowance kay manami gid nga halin sa imo nga kaugalingon nga bulsa ang imo nga ginahatag or ang imo nga ginagamit para man sa imo nga kaugalingon. Kag nangin stepping stone ko man siguro, especially ang attitude naton nga kinanglan ta magpangabudlay para hindi makita mabudlayan kung ano ang gusto naton, especially mga kinahanglanon naton. Ayun, labor is honor gid, no? May padya sa tanan nga kabudlayan nga atubang naton. Katapang Stephen, earlier na mention ko nga pinaagi sa Department of Trade and Industry, ikaw ang napilian bilang isa sa mga lamharon nga exhibitor, no, sa bag-o lang natapos nga Artesaniyas del Iloilo diri sa Robinsons, Maine. Ano ang mga nabulig so far sa Department of Trade and Industry sa imo nga pagnegosyo? I would like to mention Ma'am Diza Bagaforo, our MC nga head diri sa Ahoy, no, for nangin gid siya naging buligan niya gid ko nga makasulod sa Artesaniyas, and also ang development sa akon nga sticker logo, no, especially sa DTI 6 nga ginpatawag kami nila dito and gin-develop ang akon nga labeling. I am thankful also for that. Another thing is that, of course, opportunity wise nga naka-join sa Artesaniyas, because dito na showcase gid kag nakita gid sang mga customers naton nga ang aton nga product is really in its quality, kag really ma-recommend tagid sa iban nga mga buyers, nga mga customers nga ang aton nga product is the best gid. Ayun, so ang ining matahom gali nga packaging and labeling produkto man ini gali sang intervention sa DTI sa imo nga negosyo katropang Stephen. Yes sir, that was the first link nga naka-connect ako sa DTI because of Ma'am Disa sa NC Ahoy. Gintagaan niya pa opportunity nga maka-join sa ilang upgrading sa labeling, and then sooner nakasulod naman sa Artesaniyas. Ayun, speaking of labeling kag packaging, we are talking about the production sa imo sining nga Grancho de Amor. Sino ang kaupod gid di katropang Stephen sa pag-obra sang siniyang
nga produkto kag pila na ka botilya kumbaga ang imo sini nga nabaligya humalin sa ginsiguran ini sang tuig 2021? For now, subong bago lang gid kami kaluto. Ang akon ginluto subong is more than more or less 30 kilos subong nga ginluto namon. And upod ko sa akon nga pagluto is ang akon nga father, si Serafin Bicodo Jr. And duwa kami ang gabaka-baka luto. Kung ara ko gastay sa city, actually kay gastay ako sa city sa may Pabia, I mean. Siya di galuto sa amon sa balay sa Pinantan. Ginimuan ko siya sang recipe. Ang pag-start gid is ako lang gid isa. Then ang akon nga sister nagbulig-bulig sa akon, and sa subong kay medyo dako na gid ang production. Hindi ko na kaya kay syempre working man ko gyapon sa private sa city. Subong diri sa balay si Papa ang nagaluto sa ang aligi, then ipadala yan sa series, kuan ko sa terminal, and then i-distribute ko na sa city. So amo na subong ang amon nga nga process flow. Grabe, product of family efforts, ginigali nga negosyo, no? Hindi lang ikaw ang magapangamot sa sining nga negosyo, kaupod man diri ang imo sining pamilya. Katropang Stephen, Yes, let's talk about your plans. No? Ano naman ang plano ni Katropang Stephen? Ano ang imo nga handom para sa Grancio de Amor? For now, Sir JP, ang akong gid nga biggest gid nga target subong is maka-acquire ako sang FDA approval, because for now may ara naman ko gina-develop nga kitchen para sa akon nga production. May ara naman mga facilities kag mga equipments nga kinahanglan para sa FDA approval. And I am also thankful to DOST6 sa mga trainings, especially sa mga mastering food safety and halal standards. And this coming November 13th, may ara sila CGMP training, which is necessary man for FDA approval. And I am also thankful especially sa DOST kag sa DTI, because they are the two nga nagabulig kaghatag sa akon sang mga inputs kung paano padayonon kag paano i-upgrade ang production. Ayun, looking forward gid nga madamo pagid ang makatilaw kag malabutan sa imo sini manami nga produkto, and through this FDA accreditation, hindi na kita matingala sa sunod kung makalabot man ini sa pihak pagid nga mga pungsod kag sa iban nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Katropang Stephen, madamo sa aton nga mga pamatanon ang nagahandong nga maging kasubong nimo nga luyag man nga makatukod sa negosyo, maka-establish ang business name kag balik-balikan sa mga bumalakal at a very young age. Ano ang imo sini mga tips nga luyag nga ipalabot sa aton sini nga mga kultura? Just a tip, especially sa mga young aspirants, especially in the field of negosyo. You need not to wait kung saan mo dapat umpisahan. You need to start right now. Kung may naga-tick sa imo, may naga-click sa imo nga mag-start negosyo, and then you need to make it or to provide something nga sustainable. Kag another thing is, I got this message from Sir PJ Arañador from the DTI. Naka-meet kami that time during Artesaniyas. Nag-istoryahanay kami. Ambal niya, aim for the best, never the biggest. Amo ginahambal niya sa akon sang atubangay namon, especially dito sa may akon nga booth sang Artesaniyas. So meaning nga if you have business, kinanglan nga ang quality ang imo nga i-produce, hindi ang biggest nga quantity. So because sa maniya masunod lang na kung ano kadamo ang orderon sa imo, once nga ang quality sang imo nga negosyo or sang imo nga product amo ang ginabaligya nimo. And you are already there, no? Bangod sa imo sining nga kalidad nga produkto. Now, bisan sa Cebu nakalabot na ang imo sining Grancio de Amor. And looking forward gid, no, nga madamo pagid nga mailonggo ang makatilaw sini. Speaking of that, no, sa mga plano nga sa mga nagaplano nga magtilaw sa imo sining nga produkto, Katropang Stephen, paano bala makapalabot sang suporta sa Grancio de Amor?
So, sir, as I have mentioned, may ara ko resellers sa Cebu. May ara man ko mga resellers from Mindanao and Manila. Wow. And they are just ordering sa page and then ginapadala ko lang through courier. Another thing is, if you are here in Iloilo, masuportahan mo kitang product if you buy, especially available lang aton nga products sa Food Panda and sa GrabMart. May ara man kita available nga naka-display dito sa The Local House Pasalubong sa may Molo Mansion. May ara man available sa may Pitoy's Linagaan sa La Granja, sa La Paz. And of course, kung gusto mo mga pick up or if pick up mo lang, may available man sa Butika Generic sa may Mandurriao. And if you want something yang pa-deliver mo lang through our page, pwede gud maka-message. And we will just send you some details kung paano nimo ma-acquire ang amon nga product. Ayun, mas accessible lagi ang ining nga produkto kadamo gali sa mga pamaagi para maka-avail sa sining Grancio de Amor variety, no? Mahimo mag-order online, mahimo mag-order sa physical store, kag mahimo man mag-pick up, no, sa siniiya nga mga Yes. aligi in different flavor. Katromang Stephen, ang imo sini mga luyag pasalamatan. For sure, you are not alone in this journey. Madamo sa mga kultura naton, mga institusyon nga nagbulig para matigayon nga malabot ni Katromang Stephen ang momentum sa sining Grancio de Amor. Thank you for this opportunity, sir. And also, I would like to, number one, gusto ko pasalamatan ang aton mahal nga Diyos because ginatagan niya para sa aton. And number two is, ang aton nga mga resellers, ang aton nga mga buyers, nga always naghambal nga the best gid gyapon ng ang Grancio de Amor nga aligi. Kay bisan kapila na nila mag-try sa iban, mabalik gid sila gyapon because sang damil, sang quality, sang aton nga gina-offer nga product. And of course, gusto pa man pasalamatan ng aton yung mga friends nga from the very start naghatag sa aton sang suporta kag nagbulig nga mapadayon ini nga negosyo, and also to my family and everyone nga ara naga-support sa aton nga business. Ayun. So sa mga kultura naton, kabay nga ang inspirasyon ng istorya ni Katropang Stephen sa inyo. Hindi magpanumdum sa perfect timing, but to start now. Okay, wala man kita nakabalo kung saan ugid inang perfect timing nga ginahulat naton. And every accomplishment starts with a decision to try. So kailangan naton testingan lang, no, kung kaya man lang naton suguran na sa subong. Lastly, Katropang Stephen, ang imo sining mga luyag tamyawon kaga may mga mabilin ka ba lang nga mensahe sa iban pa naton nga katropa subong nga hapon. Sige. Thank you so much, sir. And I would like to thank everyone, especially ang aton nga mga resellers, ang aton nga mga customers nga padayon nga nagakuha sa aton, kag especially also ang mga restaurants. I know kilala ko na nila kay ako na mismo naga-deliver sa ilang nga mga restaurants, especially sa Iloilo City, mga biggest restaurants kag mga 5-star nga restaurants. Thank you so much sa inyo padayon nga pag-support sa aton, mga chefs, mga friends nga mga chefs, and also sa aton nga family and sa aton nga mga friends. Thank you so much kag God bless us all. Thank you so much, Katropang Stephen, and we look forward nga makitaan pa namon ikaw sa masunod nga Artsanias ni Iloilo kag iban pa nga mga trade fair and exhibit diri sa syudad. For your time and information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you so much, sir. There we have it, mga biyan, si Katropang Stephen Bicudo, ang young entrepreneur gikan sa Banwasang Ahoy, Iloilo. You connect. Grabe, no? Despite being a third-year student sa isa ka mga demanding na kurso sa kolehiyo, nagdesisyon si Katropang Stephen nga magsugod sa iya sining nga negosyo. And 4 years after singing suguran niya ini nga negosyo, here he is, mga biyan. Madayon nga nagabaligya sa mas dako na nga merkado. Imagine isa ka produkto gikan sa
gamay nga komunidad sa Banwasang Ahoy. Nakalabot na karon sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Isa man sa mga naga-supply sang aligi o sa mga chefs diri sa syudad sang Iloilo. Ang istorya ni katropang Stephen, isa lamang sa madamo nga istorya sa mga kalayawon nga pamatanon diri sa Western Visayas. Ipinagi sa mga pagtingwa man sa aton sining nga mga ahensya sa gobyerno. Nangin madinalagon nga mga agri-negosyante, local MSME, na kung suportahan lang naton, kaya gid magmadinalagon tugtog sa panabuton. Ang tabay ang istorya ni katropang Stephen na magserbi man inspirasyon sa iban na despite the limited budget, despite the limited fund, despite the young age, ang kayang-kaya gid nga madinalagon sa pagnegosyo. Pag nila sipag at tiyaga lang ang kinahanglan, siyempre dapat may maayo nga pamatasan para nga ma-sustain ang relasyon sa imo sining nga mga target market o kun mga konsumidor. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:40 na sa hapon. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, maghatag kita sa pilapagig ka mga updates gikan sa nunay tuhay nga ahensya sang gobyerno. Ang mga tagdaog sa Philippine Sangguniang Kabataan Awards o PSKA at ang pagpanagbalay sa syudad sa Bacolod sa masunod nga Batang Pinoy National Championships aton istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo?
Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, calamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 na sa hapon. Sige po nagapamati ka mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Youth Connect! Abiyan sini karon lang, formal nga giningadlan sa Positive Youth Development Network, National Youth Commission, kag Youth Work Research and Training Center. Ang resulta mga biyan sa Search for the Philippines Sangguniang Kabataan Awards 2025. Giningad lang na Most Outstanding Sangguniang Kabataan Council category sa barangay level ang Sangguniang Kabataan ng Pulangi sa Katarman, Northern Samar. Sumuman ang SK Ipil-Ipil sa Katarman, Northern Samar. Ang SK Pinagbuhatan sa Pasig City, SK Dadyangas East ang General Santos City, South Cotabato, SK Tunasan sa Muntinlupa City.
SK Bugalyon proper sang Ramon Isabela. SK Malandag sang Malungon, Sarangani Province. Also winning sa sining pasilungog mga biyan. Ang SK Commonwealth sang Quezon City, SK Nagasikan sang Santiago City, Isabela, SK Bugalyon Norte sang Ramon Isabela. Samtang sa federasyon level, higit sa mga ginhingadlan ang Iloilo Province Provincial Federation, pati ng SK Federasyon ng San Jose sang Dinagat Islands, SK Danau City, Cebu, Subuman ang Santiago City, Isabela, SK Naga City, Camarines Sur, kag ang SK Pasig City. Congratulate naman nga tagdaog ang SK Federation sang General City Santos o kung General Santos City, South Cotabato. Nagsatanan nga nagdaog mga biyan ha sa karon nga tuig na Philippines Sangguniang Kabataan Award. Congratulations kids sa inyo. Kabayan ang inyo sining mga binuhatan bilang mga halang opisyal, mga elected officials ang inyo sining tagsa ka komunidad. Magserbe man nga inspirasyon sa banpang Sangguniang Kabataan or Youth Council, pati na sa mga youth organization sa bugos nga Pilipinas. Ang karon nga pasilubog mga biyan, nakaangkla sa tanaw, vision, taya, commitment, nagtindig, courage. Nagapakita mga biyan sang essence of transformational leadership, inspiring collaboration across communities, and building bridges toward a shared and sustainable future. Gusto naman magpahatag pa mga biyan sa ibang pagiging mga resulta sa sining PSKA 2025. It seems may problema kita sa pag-load sang bugos nga resulta. So nga mahinay aton sining nga pag-anunsyo sang listahan sa mga tagdaog karon nga tuig. Samtang sa ibang pang balita, hinhingadlan sa Philippine Sports Commission bukod sa PSC ang Bacolod City bilang host ng Batang Pinoy National Championships 2026. Inaging kumpara mismo ni PSC Chairman John Patrick Gregorio sa giniwat nga closing ceremony sa Batang Pinoy 2025 sa syudad sang General Santos. Ang pagpanagbalay sa Bacolod City sang nasambit nga hinampang ang hindi na bago para sa syudad. Ang Bacolod City man ang nagsabi nga host ng labing una nga Batang Pinoy National Championships sa 1999 kagawat na pilihan bilang tagbalay sa 2001 kag 2014. Sa turnover rights formal nga ginhatag ni Gregorio ang symbolic nga Batang Pinoy banner kay Atty. Jose Martigo nga nagaserbe karon nga tiglikom sa Office of City Mayor Greg Gasataya. Nagsaya nga bahin tuma naman ang pagpasalamat ni Mayor Greg Gasataya sa pasalig nga ginhatag ni PSC. Particularly ni PSC Chairman John Patrick Gregorio sa syudad sang Bacolod. Again mga biyan, maghalong gid sa tanan nga mga kultura naton nga may mga kalantuan subong iyang bispera sang pista minatay. Halong gid sa inyo nga pagbiyahe. Aga isituit gid nga naka lock ang inyo sining nga mapertahan kag mga bintana sa inyo nga mapunuyan. At syempre nabunot ang tanan nga mga nakasaksak nga mga appliances sa inyo sining nga balay. 1:52 in the afternoon, sa ngalan nagilamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermora Ventura sa studio, at Mr. John Magalianes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.